Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, parang hindi po mamatay-matay po mga kabida, no? Ito hong issue po ng arrest warrant po, ano, na sinasabi ho ni Boying Rimulya po mga kabida na inilabas po daw, no, ng International Criminal Court. Okay? Kahit na po sinabi na po ng ICC na wala hong katotohanan po 'yon, ano? At isang kaso lang po yung kanila hong hinahawakan po ngayon. Ito pong kaso po ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte pertaining to a Filipino, ano, mga kabida, na isinakdal po dyan po sa International Criminal Court. Okay? Pero hindi po nagpaawat po mga kabida, ito hong si Attorney Nicholas Guzman, ang lead counsel po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po. Dahil ho dito sa pagkakalat po mga kabida, no, ni Boying Rimulya na meron na raw warrant of arrest ito kung si Senador Bato de la Rosa na inilabas po ng International Criminal Court. And sabi po ni Guzman po mga kabida, kathang isip lang po daw yon. Okay? Yung sinabi po ni Rimulya po, ano, mga kabida. Baka naman po galing pong panaginip po yon, ano? Ito kung si Rimulya po makabida at akala po niya totoo po yon, ano? Kaya yon, isiniwalat po niya sa isang interview po sa kanya, ano? Sa radyo po makabida, at yun na po ang history po makabida ng fake news po ni Rimulya, ano po. Eto, babasahin ko lang po, ano? Ito pong article ng One TV Philippines, ano? Update. Duterte's lawyer slam ICC warrant rumors versus Senator Bato de la Rosa. Ito yung sinabi po ni Guzman po makabida, no? It's pure imagination, says Attorney Guzman, arguing it's illogical for the ICC to issue news warrants while its jurisdiction over the Philippines is still under appeal. Guzman called Ombudsman Rimulya's claim a figment of fertile imagination. So, kathang isip lang po yon, ano? Guni-guni lang po, mga kabida, ni Ombudsman Rimulya, ano po, yung kanya hong ibinalita na meron pong warrant of arrest, ito pong si Senador Bato de la Rosa. Actually, nagdulot po yun ng panic po, ano? Okay, hindi lang po sa siguro panic po ni Senator Bato, maging sa lahat po ng tao po, ano, na nag-abang ho dito mga kabida sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit na po yung media po, ano, nagpanic din. Kasi wala ko silang pagkunan po mga kabida, ano, ng confirmation eh. Kasi unang-una po yung mga ahensya po ng gobyerno na supposedly mga kabida, dapat may alam po dito. Okay, dito ho sa isiniwalat po mga kabida ni Ombudsman Rimulya, walang alam, ano? Department of Justice, hindi po nila alam na meron pong warrant of arrest ito kung si Bato. Kaya nga dali-dali hong kinukumpirma po kahapon po, ano, mga kabida, yung report ni Boying Rimulya kung totoo yun. Kasi po ang ginawang source daw, ano, ni Ombudsman Rimulya taga Department of Justice. Kaso wala eh. Okay? Hanggang ngayon, hindi po nila ma-verify, ano, mga kabida. Okay? Kahit na po ito hong Transnational Crime Office, ano? Okay? Dati ho itong opisina po ni Ambassador Lacanilaw po, mga kabida, wala hong maibigay din. Walang red notice na nanggaling ho ng Interpol, ano? Okay? Na natanggap po nila, mga kabida. Ito hong si DILG Secretary John Vic Rimulya, okay? Kinontra po niya yung statement po ng kanyang kapatid. Wala kasi wala ho silang patunay po na meron pong warrant of arrest. Hanggang umabot sa point, mga kabida, na ito mismong International Criminal Court sa pamamagitan po, ano, ng kanilang spokesperson, pinatunayan po, ano, na walang ganon. Kasi po, hanggang ngayon, isa lang pong kaso po yung kanilang inasikaso at binigyan ho ngayon ng pansin po mga kabida, no? Ito kong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Crimes Against Humanity. At wala pa pong nadagdag po doon, ano, na isang Pilipino na akusado din dito ho sa
kasong ito, mga kabida. Okay? Kaya nga, naintindihan ko po, ito hong si Bato, nung nagalit po siya, mga kabida, sinabi po niya, bring it on! Parang nilalaro lang po ito hong si Bato dito ho sa warrant of arrest issue po, mga kabida. Ang tanong po ngayon, ano po yung dahilan po ni Ombudsman Remulla, Honest mistake? Meron bang ganon, mga kabida? O sinadya yun, para lang po magpanik po? Sinadya yun para po matabunan po yung malaking issue po, mga kabida, patungkol ho sa flood control projects at ito hong baha po, mga kabida, sa Cebu na marami hong namatay, na umabot na po ng mahigit 200 individuals po ang nawalan po ng buhay po, mga kabida, dahil ho sa baha. At ang baha po na nangyari ho sa Cebu ay inuugnay doon ho sa hindi po magandang pagpapatupad po ng flood control project sa Cebu. So, ibig sabihin ho ba, doon ho sa pagpapakalat po ni Ombudsman Remulla po, mga kabida, intentional yon para lang po mabaling yung attention po ng tao po, from the flood control issue doon po sa warrant of arrest po, mga kabida, ni Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba alam ni Ombudsman Remulla yung implikasyon po doon po sa kanya hong ginawa? Ito hong si Undersecretary Claire Castro, una po nung kasagsagan po ng congressional hearings po, yan po sa House of Representatives. Okay? May advocacy po ito, laban ho dito sa fake news. Bakit hindi po niya sitahin ito hong si Ombudsman Remulla po, mga kabida, dito ho sa kanya hong ginawa? Malinaw naman po, wala hong warrant of arrest, mga kabida, laban ho dito kay Bato de la Rosa. See? Malacanang, dapat i-call out niyo yung attention po ni Remulla. Kasi pangalawang beses na po itong sablay, ni Ombudsman Remulla. Una po, yung order daw ni Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016, kung saan po ay pinadismiss po niya, mga kabida, ito hong si Senator Joel Villanueva. Okay? Nagpa-press con pa nga ito, mga kabida, ito hong si Remulla, at sinabi po niya na magpadala daw siya ng sulat, address po kay Senate President Tito Soto, okay? Hilingin po, na i-implement yung 2016 Ombudsman order po, ni Conchita Carpio Morales po, mga kabida, na i-dismiss ito hong si Senator Joel Villanueva. Hindi pala alam po ni Ombudsman Remulla po, mga kabida, na dismiss na pala yung kaso. Okay, yung reklamo po. In-overturn po ni dating Ombudsman Samuel Martires, yung order po ni Conchita Carpio Morales, noong 2019 pa po, mga kabida. See? Putak na po, ito hong si Remulla, sa media po, mga kabida, ni hindi po niya alam na meron palang bagong desisyon po, okay, ito hong si Martires, doon po sa order po, mga kabida, na i-dismiss ito hong si Senator Joel Villanueva. Yun yung una hong sablay, Pangalawa, ito. Okay? Ito ho ang pangalawang sablay po ni Remulla po, mga kabida. Hindi po niya inisip po, yung magiging implikasyon po. Okay? Hindi lang po sa mga media, hindi lang po sa gobyerno, okay? Kundi pati na rin, mga kabida, sa pamilya po ni Senador Bato de la Rosa, napakalaking, yon, trauma yon, mantakin nyo, warrant of arrest. Okay? Galing ho sa International Criminal Court. Alam naman po natin kung ano po yung sinapit po, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte po, mga kabida. Okay? Kung saan po ay, yon, hinuli na hindi lang man dumaan sa tamang proseso po, okay? Dinala po sa International Criminal Court. Siguro sa isip po siguro sa pamilya ho ni Senator Bato, ganun din yung mangyayari po, kay Senator Bato po, mga kabida. Di ba? Yung ganung trauma po na nagdulot po doon ho sa pamilya po ng mga De La Rosa, matindi po yon, doon po sa ginawa po ni
Boying Rimulya po mga kabida, no? Diba? Kaya nga, hindi ko po alam kung yung ginawa po ni Ombudsman Boying na wala naman talagang pakialam sana yon kasi ombudsman yon, hindi po ito konektado po mga kabida sa kanyang mandato, ano? Kasi po, ito po ay mandato po ito mga kabida, unang-una po ng Department of Interior and Local Government, okay? Sa pamamagitan po ng kanyang supervisory function doon po sa Philippine National Police na siyang magpapatupad nitong warrant of arrest po mga kabida kung sakali hong totoo po ito. Okay? Wala hong business dapat na atupagin ito hong si Rimulya po mga kabida, ano? Baka naman po, akala po niya Secretary of Justice pa rin siya, no? Mga kabida. Diba? So, yun po, no? Sana nahimasmasan na po ito hong si Rimulya, ano? Mga kabida, so far wala pa pong response ito hong si Rimulya sa mga batikos po laban sa kanya, mga kabida, dahil dito sa kanya hong ginawang mess, ano? Okay, sa pagpapakalat po mga kabida ng balita, no, na meron pong warrant of arrest ito pong International Criminal Court. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po? Ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.